Sa mundong puno ng kompetisyon, inggitan, at lihim na galawan, ang pagkakaroon ng awa ay madalas nagiging kahinaan. Lalo na pagdating sa mga taong may intensyong pabagsakin ka. Maraming tao ang nagkamali dahil pinili nilang patawarin, palampasin, o hayaan ang kanilang mga kaaway na mabuhay. Iniisip na tapos na ang laban. Pero ang hindi nila alam, ang kalabang buhay pa, ay parang apoy na hindi mo tuluyang inapula. Sa tamang pagkakataon, ito'y muling sisiklab, mas malakas at mas mapanira. Kapag binigyan mo ng kahit kaunting pag-asa ang isang kaaway, maghihintay lang yan ng tamang tiyempo para gumanti. Tahimik sa simula, pero unti-unting nagpaplano. Kaya ang tunay na marunong sa laro ng kapangyarihan ay hindi lang nananalo. Siguradong tinitiyak niyang hindi na makakabangon pa ang kanyang kalaban. Sa batas na ito, matututunan natin kung bakit mahalagang tapusin ang laban hanggang sa dulo, hanggang wala nang natitirang banta. Ang Law 15 ay simple pero mabagsik. Crush your enemy totally. Sa Tagalog, ito'y nangangahulugang durugin mo ang kaaway mo ng buo. Ibig sabihin, huwag kang mag-iiwan ng kahit kaunting pag-asa, kakayahan, o lakas na pwedeng gamitin ng iyong kalaban laban sa'yo sa hinaharap. Kapag nakipaglaban ka, siguraduhin mong tapos na talaga. Walang tira-tirang awa, walang second chances. Dahil ang mga kaaway na buhay pa ay parang multong laging babalik para guluhin ka. Sa mundong ito, hindi sapat na talunin lang ang isang kalaban. Kailangan mo silang tanggalin sa equation. Putulin mo ang ugat ng problema. Kung gusto mong tuluyang manalo, siguraduhin mong wala nang pwedeng bumangon palaban sa'yo. Ito ang diwa ng Law 15. Sa laro ng kapangyarihan, ang kalahating hakbang ay delikado. Maraming tao ang nagkakamali sa pag-aakalang sapat na ang pansamantalang tagumpay, na kapag napatigil mo na ang isang kaaway, tapos na ang laban. Pero ang totoo, ang kaaway na hindi mo tuluyang pinabagsak ay maghihintay lang ng tamang oras. Magpapanggap na tahimik, pero sa likod ng lahat, unti-unting nag-iipon ng lakas, ng galit, at ng plano para gumanti. Ang prinsipyo ng batas na ito ay malinaw. Huwag kang mag-iiwan ng kahit anong pagkakataon para makabawi ang kaaway mo. Ang kahit maliit na pag-asa ay pwedeng maging mitsa ng mas malaking problema sa hinaharap. Ang taong nadurog ng buo ay nawawalan ng loob, pero ang taong binigyan mo ng konting espasyo ay nagiging mas mapanganib dahil may dahilan pa siyang lumaban. Kung gusto mong tuluyang tapusin ang isang banta, kailangan mong siguruhing wala nang natitirang kakayahan o lakas para ito'y muling bumangon. Sa ganitong paraan, mapapanatili mo ang kapangyarihan at hindi mo na kailangang lumingon pa sa likod mo. Sa kasaysayan, maraming makapangyarihang tao ang bumagsak dahil hindi nila tuluyang tinapos ang kanilang mga kaaway. Isa sa mga halimbawa ay si Liu Bang, ang unang emperor ng Han Dynasty sa China. Sa halip na tapusin ang isang dating kaaway na si Xiang Yu, pinili niyang magpakita ng awa. Pero sa huli, ang kabaitan niyang iyon ang muntik nang maging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang mga taong binigyan niya ng pagkakataong mabuhay ay naging banta muli sa kanyang trono. Isa pang halimbawa ay si Napoleon Bonaparte. Matapos ang kanyang pagkatalo, siya ay pinatapon sa isla ng Elba. Pero hindi siya pinatay. Akala ng kanyang mga kaaway ay sapat na ang pagkakatapon upang pigilan siyang makabalik. Pero nagkamali sila. Nakabalik si Napoleon sa France, muling nagtipon ng hukbo, at muntik nang maagaw muli ang kapangyarihan. Dahil lang sa hindi nila siya tuluyang dinurog, muntik pa siyang magtagumpay muli. Ang aral dito ay malinaw. Kapag hindi mo tinapos ang laban, may posibilidad na bumalik ang kalaban. At kapag bumalik sila, mas madalas silang mas malakas, mas matalino, at mas mapanganib. Modern or relatable example. Hindi mo na kailangang bumalik pa sa kasaysayan para makita ang bisa ng batas na ito. Kahit sa modernong panahon, makikita natin kung gaano kahalaga ang pagdurog sa kaaway ng buo. Isipin mo ang mundo ng negosyo. Kapag may isang competitor na siniraan ka, ninakawan ng idea o sinabotahe ang brand mo at pinili mong palampasin o wag seryosohin,
may malaking chance na balikan ka niyan. At sa susunod, baka hindi ka na makabawi. O kaya naman sa personal mong buhay, baka may dati kang kaibigan na tinraidor ka. Nagpakabait sa harap mo, pero sinira ka sa likod mo. Pinatawad mo, inisip mong nagbago na. Pero pagkalipas ng ilang buwan, eto na naman siya, sumisira ulit. Naninira ng pangalan mo at inuulit ang parehong kasalanan. Bakit? Dahil hindi mo siya tuluyang inalis sa buhay mo. Ang mga ganitong tao, kapag hindi mo sinarado ang pinto ng tuluyan, palaging babalik. Hindi para ayusin ang relasyon, kundi para ulitin ang pananakit. Kaya kung gusto mong maprotektahan ang sarili mo, minsan kailangan mong putulin ng buo ang koneksyon. Durugin ang tiwala, tapusin ang ugnayan, at huwag nang lumingon pa. Dahil ang pangalawang pagkakataon ay madalas nauuwi sa pangalawang pagkakamali. Pero tandaan, hindi lahat ng laban ay kailangang durugin ng buo. Ang batas na ito ay para lamang sa mga tunay na banta, yung mga taong kayang sirain ang pangalan mo, ang tiwala sa iyo, o ang posisyon mong pinaghirapan mo. Hindi ito para sa maliliit na away, tampuhan, o simpleng inggitan. Dahil kung gagamitin mo ang batas na ito sa maling sitwasyon, baka ikaw ang lumabas na masama, o ikaw ang mawalan ng mga taong tunay na mahalaga. Dapat mong timbangin ang sitwasyon. Tanungin mo ang sarili mo, tunay ba siyang banta sa akin? Kapag pinatawad ko ba siya, uulit pa ba siya? Kung ang sagot ay oo, baka panahon na para sundin ang batas na ito. Pero kung ang kasalanan ay maliit at may puwang pa para sa pag-aayos, mas makabubuting piliin ang kapayapaan. Sa larong ito, hindi lang lakas ang kailangan. Kailangan mo ring gamitin ang utak mo. Dahil kahit gaano ka pa kalakas, kung mali ang target mo, ikaw pa rin ang talo sa dulo. How to apply this law today? Sa panahon ngayon, paano mo nga ba maisasabuhay ang batas na ito? Simple lang. Kapag may taong paulit-ulit kang sinasaktan, niloloko o sinisira, putulin mo na ang koneksyon. Huwag kang matakot na i-block, iwasan o alisin sa buhay mo ang mga taong toxic. Dahil kung patuloy mo silang bibigyan ng access sa'yo, palagi kang magiging bukas sa panibagong sugat. Sa negosyo o trabaho, kapag may taong sinubukang agawin ang pwesto mo, siraan ka sa harap ng iba o gumamit ng maruming paraan para pabagsakin ka, huwag kang magdadalawang isip na idepensang mabuti ang sarili mo. Ilabas ang totoo, ilaban ang nararapat, at siguraduhin hindi na siya makakabangon ulit para sirain ka. At higit sa lahat, alisin mo ang awa kapag alam mong ang kaharap mo ay walang konsensya. Hindi lahat ng tao ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Minsan, para mapanatili mo ang katahimikan sa buhay mo, kailangan mong maging matigas. Kailangan mong maging klaro. Tapos na siya sa buhay ko, at hindi na siya babalik kailanman. Gamitin mo ang batas na ito kapag kailangan, matalino, matatag, at walang pag-aalinlangan. Sa huli, ang batas na ito ay isang paalala na hindi lahat ng laban ay kayang ayusin sa mabuting usapan. May mga tao talagang ang tanging layunin ay sirain ka, tapakan ka, at angkinin ang meron ka. At sa mga ganitong pagkakataon, ang pagiging mabait ay hindi solusyon, kundi kahinaan. Kung nais mong manatiling matatag sa mundong puno ng kompetisyon at pagkukunwari, kailangan mong matutong lumaban ng buo. At kapag dumating ang oras na kailangan mong ipaglaban ang sarili mo, gawin mo ito nang walang pag-aalinlangan. Tapusin mo ang laban, durugin mo ang banta, at siguraduhin hindi na sila makakabalik pa para guluhin ang kapayapaan mo. Sa larangan ng kapangyarihan, minsan, ang awa ay delikado. Pero ang matalinong pagdedesisyon, yan ang tunay na nagbibigay ng respeto at katahimikan sa dulo ng laban.